Yan, ibibigyan natin sa mga manok mamaya. Ito yung ganito yung mga kabokals, ganito. Pinipili natin yung mga ganito. Yan o. Yan. Ayan sila mga kabokals. Ganyan ang sistema ng pagpapakain natin ngayon para ano, masulit nga natin yung napier grass at yung nga, pahirapan tayo sa damo ngayon. Saka nasasayangan nga ako doon sa mga tangkay na hindi winisikan natin ng konting alat, asin, tubig na may asin. Ayan. Ito hindi ko na nilagyan ng asin kasi sanay naman siya eh, kinakain niya eh. Yung mga kambing kasi, kaya kailangan ko nilagyan ng asin kasi primero ayaw nila. Pero nung nilagyan ko ng asin, ayun, kinakain na nila. Dito man tayo sa baba, sa isang lote ni Sir Jun. Ito yung ating mga napier, napakalalago na. Kaya ito na yung kinukuha natin ngayon kasi tuyot na yung paligid eh. Ito na yung pinapakain natin sa ating mga kambing. Ayan o. Ito yung mga nauna ko ng hinarvest ano. Yan. Yung maganda sa napier kasi tuloy-tuloy lang. Hindi mo na kailangan mag-replant. Pagtabas mo ganyan, ayan. O, nagsisipagtubo na uli yan. Yan titirahin natin mga kabokals. Yan. Ito pati si Milky binibigyan na natin kambing. Kambing saka manok mga kabokals. Mamaya papakita ko kung paano sa manok. Paano ginagawa ko sa manok. Ito mga tuyo, yung mga tuyong dahon na kinukuha ko pa rin yan. Para sa kambing. Tapos, ito, kinukuha ko yung medyo malambot pa. Ayan o. Ayan. Maya makakita nyo mga kabrokals kung paano gagawin natin. Para pati mga manok, makinabang. Ayan. Yung ganito saktuhan lang, mag-alas 8. Yan yung saktuhang init lang. Kaya pa. Pag sumobra na kasi ano, tanghali mga kabukals, grabe ngayon. Ibang klase init. Parang ano tayo, isang tumpok. Kasi ito, isang tumpok to eh. Isang tumpok, isang araw na consume natin. Kaya kasi ito yung mga tuyo. Pwede pa ito eh. Ito mga mura, mga bago. Yan, diretsuhan na yan, mga malalambot pa yan. Tapos ito, pag-almusalin ko muna si mother, ako almusal lang din muna bago tayo mag-shop sa pakain. Pinuputol ko yung mga gumagapang para hindi kumalat, para isang tumpukan lang talaga sila.
Giant Napier grass to mga kabukals, paksong. Kaya mapapansin nyo, napakalalaki oh. Yan, maraming salamat kay Sir Jun, shoutout kay Sir Jun. At ito malaking bagay po yung pagpapagamit niya ng kanyang lote. Mataniman natin ng mga pagkain natin mga alaga. Pati yung sa lote niya ron na sugaan natin ng mga alaga sa kanyang sinatayuan ng ating aquaponics. Sa kanya rin yan. Sir Jun from Norway. Yan sir, maraming salamat. Mga kabokals oh. Ayan. Nakita nyo durog na durog. Ito po yan mga kabokals. Ito yan. Yung durog na yun, ito yun. Yan. Ngayon kaya ko chinachop. Mga kabokals. Kasi usually ito pag binigay natin sa kambing, hindi nila kinakain ito, itong tangkay na to. Kinukuha lang nila yung pinakadahon mga kabukol. So, nasasayangan ako. Sayang kasi una-una yung hirap natin sa pagsakate. Tapos yung dahon lang po ang makukuha. And then ito, puro tapon na ang nangyayari. Kaya naisip ko, i-chop ko. Tapos mamaya, ipapakita ko kung paano natin ipapakain. Pati kay Milky, yan, ito na rin pinapakain natin. And then pwede rin sa manok mga kabukals mamaya. Ipapakita ko sa inyo. So yung pinakita ko lang sa inyo yung dahilan kung bakit sinachop natin. Mapaparami kasi natin katulad nito isang sako lang. Marami na sila makakain. Kasi pati nga yung tangkay, makakain po nila. Ayan. Kaya lang mga kabokals, itong chopper natin hindi heavy duty. Kaya kung mapapansin nyo, isa-isa lang pong natin ang subo. Kasi hindi siya pang heavy duty, kaya inaalalayan ko, baka masunog yung motor. Pero usually yung mga pang heavy duty yung malalaki, kahit ano yun, kahit marami, sabay-sabay tayo. Ganito na siya mga kabokals oh, pagka na-chop na. So yun ang itsura niya. Ayan. Ngayon kumuha ako ng mga ito yung mga durog. Yan, ito yung mga durog mga kabokals. Ito naman po, subukan natin ibigay sa mga manok natin mga kabokals. Yan. Mga durog yan. Yan oh. Yan, ibibigay natin sa mga manok mamaya. Ito yung ganito yung mga kabokals, ganito. Pinipili natin yung mga ganito. Yan o. Yan. Ito sinasaling ko, ito yung lalagyanan natin. Para pagka hindi nila naubos, may pinaglalagyan na na nakasara. Para hindi kaagad basta-basta matutuyo. Pero ito bibigyan na natin ito ngayon. Yan.
Sayang kasi mga kabukals, ayun no, na pagka ganitong makakain nila lahat, di ba? Sulit yung ating pananakate, saka sulit din yung ating pagtanim ng Napier grass. Kung makakain nila lahat yan. Ito, ang ganda nito sa manok mga kabukals, oh. Yung mga ganito, oh. Yan, oh. Ang ganda niya sa manok, yung mga ganito. Kaya mga kabukals, meron tayong asin. Lalagyan natin ng yan, konting tubig lang. Yan, papakain na tayo mga kabukals. Ito naman ano, para ngayon lang nila tanghali, pero mamayang hapon, yung ating mga babae, lalabas pa yan. Lalabas pa yan sila. Si Dagul lang, medyo marami tayo ibibigay kay Dagul. Kasi si Dagul hindi nakakalabas. Yan. Si Milky mamaya bibigyan din natin. Kasi hindi ko siya tinatanggal doon sa sa pwesto niya kasi nakakasilong siya sa puno ng mangga. Kaya ginagawa ko, sinisuplementohan natin ng Napier. Wala pa akong maayos na pakainan mga kabukals. Hindi dapat ganito, dapat may paa. Dapat mayroong paa, kaya lang ito lang muna. Hindi pa ako nakakagawa ng pakainan talaga sa ganitong sistema. Kasi yung ginawa nga natin na pakainan nila, yung tawag dito, damo, yung feeding rack lang. Ito yung kasi iba yung approach natin ngayon chine-check na natin. So ito yung asin mga kabukals. Ito yung asin. Bubudburan na natin konti para maglasa ba, umalat. Para mas magustuhan nila. Ayan. Ayan, para malasahan nila, maalat. Yan. Pili natin konti. Yan. Pili natin. Yan. Ayan sila mga kabukals. Ganyan ang sistema ng pagpapakain natin ngayon para masulit nga natin yung Napier grass at yung nga, pahirapan tayo sa damo ngayon. Saka nasasayangan nga ako doon sa mga tangkay na hindi nila nakakain. Ganito kasi yung mga kabukals, so pakita ko. Ito yan ayan tulad nito. Galing to sa pakainan ni Dagul. Yan yung mga ganyan. Hindi niya na kinakain yan. Inaano lang niya yung mga dahon lang kinukuha niya. So yan. Maganda yan kasi maalat, kaya nilagyan natin ng alat para mas magustuhan po nila. Kasi mahilig sa maalat yung mga kambing. Kaya winisikan natin ng konting alat, asin, tubig na may asin. Ayan. Dagul talaga, wala kang problema dito kay Dagul sa pagkain. Napakaganang kumain. So yun yung mga malilito, yun kita nyo ba? Nakakain niya. Pati yung mga tangkay na nadurog na. Durog na kasi, kaya nakakain na niya.
Yan po yung observation ko, kaya yun nga, nag-decide ako na why not i-chop na lang pala, no? Para hindi nasasayang yung mga tangkay. Yan. And then yun nga, mamaya bibigyan din natin ating mga manok. Tapusin ko lang ito. Yan, si Dagul. Mga pregis to, mga buntis to, mga kabokals. Yan, mamaya bigyan pa natin ng lactating yan as advised by Ma'am Jean Castro. Yan. Lactating feeds kasi maliliit yung udder nila, oh. Ayun, oh. Walang ka LL. Walang kalaman-laman. Ka LL. Ayan, oh, walang ka LL, mga kabokals, walang kalaman-laman. Pero kung i-compare mo dito kay native, kay Paloma, ayan, oh. Putok na, mga kabokals, oh. Putok na. Oh. Yung kay Paloma, putok na. Si Dagul ang tatay niya, mga kabokals. Nung pinagbubuntis niya, si Dagul. Na makita natin kung anong kalalabasan. Dagul. Yan. May lalabas kayang kamukha ni Dagul. Ayun, oh. Ito si Dagul, pinipili niya talaga yung mga maliliit. Gusto niya yung maliliit, eh. Kaya tignan nyo, sa ilalim siya kumukuha. Kinukuha niya yung maliliit na Yan, mga kabukals, dadagdagan ko pa yan, ha, kasi meron pa nga dito. Ayan, para sa kanila to lahat. Just for today lang to. Kukuha lang tayo ng para kay Milky, tapos yung iba sa kanila pa. Ayan. And then, ito nga, mamayang hapon, palalabasin pa natin yung mga babae natin. Ayan. Magagala pa sila dyan mamaya sa labas dito. Dito lang. Hindi ko na sila pinalalabas sa labas ng bakod. Dito lang sila sa loob. Pinasisimot ko sa kanila yung mga damo niyan, mga sa hapon. Ayun si Milky, mga kabukals, makita nyo. Yan, oh. Yung si Milky, hindi ko na siya tinatanggal dyan kasi nakasisilong siya sa puno ng mangga. Kaya nga mamaya, rarasyonan din natin siya. Magna-napier grass din siya. Ganun yung sistema ko ngayon kasi para magprotektahan din natin. Kasi kahit baka yan, mga kabukals, hirap din sa init yan. Hindi lang nagsasalita yan pero hirap din sa init yan. Kaya ayun, nakasilong nga siya. Nakita nyo, oh. Diba, init-init, nakasilong siya ron. O 10:30 pa lang, mga kabukals. Pero ayun, matindi na init. Lalo na yung mamaya pag nag alas 12. Talaga rin naman pwede ka na magprito ng itlog sa ulo ni Kalbo. Yan. Pinali ko itong dalawa kasi aawayan nila itong dalawa, eh. Kaya nakatali sila. And then mamaya nga, mga bandang alas 3, alas 4, lalabas pa yan silang apat. Dun sa, dito lang sa baba. Makaninimot pa sila. Makapaninimot pa sila ng damo dyan sa labas, sa baba. Yan. Yan. Ganda ng ng dede ni Paloma, oh. Putok ta putok, mga kabukals, oh. Kanyang dede, ayun, oh. Talagang buntis na buntis, eh. Halata mo talaga na evident, kumbaga evident. Pero itong dalawa to, buntis din yan. Kasi wala pang ngayon pala nag-umpisa sila kumain, ngayon pala sila nag-umpisa kumain, umbok na yung mga tiyan nila. Yan. Saka kung hindi kasi buntis yan, magpapaulit-ulit ang paglalandi yan, eh, hindi naman na naglalandi. Abangan na lang natin. Ayan, malapit na yan. Next month, mga kabukals. Ang kanila mga due date, sunod-sunod yan. Sunod-sunod. Ayan. So, bigyan natin yung mga manok, mga kabukals. Dagul. Ubus si Dagul yan mamaya. Yan.
Ito malalakas kumain. Bagay naka-free range kasi kaya sanay silang mga nginain ng mga ganyan. Sila nga umubos ng mga damo doon sa ilalim ni Dagul, no? Dati gabundok ang damo dyan, yan, no? Sa ilalim ng hagdan na yan. Gabundok ang damo dati dyan. Napatag nila. Mantakin yung napatag nila, oh. Kaya sanay kumain ng mga ganitong damo. Yan. So yan po, isusuplemento natin yung napier grass ngayon. So yan, kada mag-chop tayo, magtatabi tayo ng mga durog, mga pino para sa kanila. Laking bagay din po yan, no? Merienda. Merienda yan, mga kabukals. And then sa sweldo ko nga, pag nakasweldo na tayo, ibibili na rin natin sila ng layer feeds para maibalik na natin sila sa laying stage. Yan, dito na lang natin sila paitlogin sa free range. Ibabalik natin sila sa free range. Naka free range naman tayo dati. Dati naman tayong free range. So, ibabalik lang natin sila sa ganung sistema. Ayan. Kasi napansin ko, nalinis din nila ilalim ng kambingan, oh. Nalinis din nila, oh. Napatag, oh. Dati gabundok na yung mga damo dyan na parang pag pumasok ka nga nakakatakot kasi baka may ahas na. Kasi nga ang kapal nun ng damo. Na accumulate na, pero yun napatag na nila, oh. Ayan. Merienda, napier grass. Painamin muna natin si Milky, mga kabokals. Tapos kakain siya ng napier. Ito yung gusto ko dito sa area na to, kaya dito ko siya nilalagay. Ayan, mainit dyan, oh. May lilim siya ng mangga rito palagi. Kaya hindi ko na siya tinatanggal muna rito. Yan. Binibigyan natin ng supplement nga yung napier grass na chinap natin. Kasi mapupudpud niya yan, katagalan. Ito kasi pinakamagandang spot na hindi siya masyado mainitan, na malapit lang sa atin. May puno kasi ng mangga rito. Yun pa. Yung mga kambing natin, ayun na, nilabas ko na. Yan. Pero hanggang dyan lang sila sa loob. May tapon. Ayaw mo na. Teka, wait lang. Yan, ating mga kambing. Ibigyan ko rin na inumin. Natulog muna kasi ako, mga kabukals, kanina. Oras na ba? 3:30. Natulog muna ako kayo na pagkakain ng lunch. Pero pinalabas ko na sila bago ako matulog. So ngayon bibigyan ko ng tubig. Dagdagan natin si Dagul. Yan, naubos na yung kanina, actually pangatlong dagdag niya na ito. Kasi ito yung kay Milky. Ito, ibigyan na natin lahat ito kay Milky. Yan. Ito muna kasi hindi pa ako nakabili ng, bibili ako ng malaking drum, yung parang kalahating drum na para sa kanya, tapos babawasan ko pa yon na magigipake na niya, lalagyan natin ng paa, yun ang magigipake na niya. Pero sa ngayon, ito pansamantala lang, ito suplemento lang naman to kasi may mga nakakain pa siya rito, meron pa naman siya mga nakakain dito. Yan. Suplemento lang yan, mga kabokals. Yan, gustong gusto din na yan, Ito hindi ko na nilagyan ng asin kasi sanay naman siya, kinakain niya, Yung mga kambing kasi kaya kailangan ko nilagyan ng asin kasi primero ayaw nila, pero nung nilagyan ko ng asin, ayun, kinakain na nila. Pero ito gusto talaga niya, inuubos niya yan. Tapos yung tubig naman niya may molasses naman na. And yun nga, may mga nakakain pa naman siya rito sa paligid. Pero yun nga, kasi hindi naman natatagal, ayan, katulad yung mga pudpud na. So pag palagi siya nandito, mapupudpud din yan. Okay lang naman yan yung nandito siya, matagal siya nandito kasi mainit naman ang panahon. So yung mga mikrobyo, yung mga itlog ng bulate,
hindi naman nagkakaroon ng chance yan na ano, na dumami dito sa area na to. Kasi sa umaga, dito ang trajectory ng araw sa umaga. Pero pag sapit na mga alas 10, alas 11, lumililim na kasi tumatama na dito sa puno ng mangga. Kaya ito yung pinaka magandang spot na napili ko para sa kanya. Na dito muna siya ilagay habang ngayon kasagsagan ng init. Kasi kahit sabihin nating baka kaya matibay sa init, iba-iba ang init dito mga kabokals, yan tindi. Grabe. Kaya kawawa din pagka pinabayaan natin nasa initan siya. Ayan. So ayan oh, buti may mga napier tayo dyan na nakakuha. May mga suplemento siyang nakakuha. Malaking tulong na rin yung napier grass na yan. Tapos malakas pa siya uminom. Makakasurvive na. Ayan. So yan po. Si Milky. Ano na, naubos mo na yung grass mo? Oh, ang galing. Oh, may tinga ka pa. May tinga ka pa. May tinga. May tinga si Milky. Ubos mga kabokals, oh. Taob. Kailangan talaga makabili ako ng mas malaking ano niya, pakainan. Sige, diyan ka na. Uminom ka na kanina eh. Ayan. Magbibigay ako ng ano, lactating sa ating mga kambing. Ayan. Lactating mga kabokals. Shoutout kay Ma'am Jean Castro from Canada. Gusto. Yan ma'am, ngayon lang po ako nakabili ng ano, ng lactating kasi nga ang nakita nga niya po yung mga other ng ating, itong dalawa lang naman. Ito kasi sabog na yung sabog na yung other. Malaki yung other na ito. Ito kasi yung mga other niya. Ayan oh. Yung ibig sabihin yung mga dede nila, wala, impis. Ayan, so kaya po ano, ang instruction niya sa akin, yan, bigyan ko nga ng lactating. Paunti-unti lang naman, hindi naman maramihan. Ayan, katulad niya, konti lang muna. Kumakain pala ma'am. Ayun, nakala ko hindi nila tatanggapin. Lactating po yan, pambaboy. Yung milk maker ba na feeds, pambaboy. Yan. Si Paloma, bibigyan ko rin yan ng separate. Pero ito muna kasi itong dalawa na to ang kailangan talaga eh. Kailangan talaga nila ng ano. Dahil yung dede nila maimpis. Tapos, meron pa akong hiringgilya na tira dyan. Tuturukan ko uli ng DCM. Yan. Saka ng B12. Yan, maraming salamat kay Ma'am Jean Castro. Sa kanya po galing yung mga gamot na yun. Pinadala niya sa atin. Libre po yun. Nilibre po niya tayo ng mga gamot. Tapos ito, nagpadala siya ng pambili ng lactating. Sabi nga niya, bilang ko daw ng lactating at mahina yung mahina yung gatas. May hirapan pagka nanganak. Ayan, so yun po sinusubukan natin. Maraming salamat. Maraming salamat Ma'am Jean Castro. Andrew! Hindi ako napansin. Yan, Andrew. Ayan. Dagdagan ko pa kaya, no? Ayan, dinagdagan ko. Hindi, binigyan ko itong dalawa. Separate. Ayan. Ayan mga kabukas, libre po ito ha. Nilibre tayo ni Ma'am Jean. Thank you Ma'am Jean. Nilibre tayo ng pambili ay. Kailangan nakatali talaga. Bali sa first, sinubukan ko pa lang naman ngayon, kabibili ko lang kasi. Pero dapat ang pagbibigay niya sa umaga talaga. Bago sila kumain ng damo. Trinay ko lang ngayon kung tatanggapin nila. Yun nga, tinatanggap naman pala. So, yan. Libre po ni Ma'am Jean. Thank you Ma'am Jean. Saka yung mga gamot nga po na pinadala niya sa atin. Me. Oto. Mandali. Me. Ayan. Makain ka rin ba? Ayaw. Parang ayaw ah. Ito si Snow. Gusto. Kaya lang di naman buntis to. Ito ang kailangan eh. Kumakain din. Ako kumakain din eh. Natikman yan. Masarap siguro yan. Kasi yung dalawa gustong gusto eh. Ayan oh. Kasi pag paakyat nila, iinom na sila. Sa taas na sila iinom. Ang laki ng tiyan oh, mga kabokals. Ang lalaki ng tiyan. Ayoko nang palabasin. Kasi baka makakain din ng hindi maganda. Malapit na to eh. Next month magsasambulatan ng mga bahay kambing niya mga. Ayoko nang palabasin, baka makakain pa ng hindi maganda sa labas. Kaya ayun siya, tsaga ko mong natsagaan natin na bigyan ng napier grass na chop
para masulit yung pag-harvest natin ng Napier grass. And then ito, lactating, pampagatas. Oo, salbahe talaga, salbahe. Ay, salbahe. Away ka, away. Bale, bukas makakain ka na maayos. Tatali natin yung dalawa na yan. Yan, tatali ko muna bukas na umaga bago ko sila bigyan ng damo. Papakainin ko muna ng lactating. Gusto pala nila, gusto, sabik na sabik, para sabik na sabik sa lactating. Pero wag masyado dahil baka ma-bloated. Yan, and then mamaya kailangan uminom sila. Ayan, inom naman sila. Na kasi napakainit. Pero maganda yan ang maganda. So, ang kambing kailangan uminom ng marami. Lalo na pag pinapakain natin ng feeds talaga kasi para iwas bloated. Nakakatulong po daw ang kambing malakas uminom para maiwasan yung pagka-bloated. Siyempre yung control sa kinakain. Ubos Uhaw na uhaw. Oo. Salbahe talaga ito eh. Hoy! Ay, natapon tuloy eh. Salbahe Tapon tuloy. Ayan ka na naman. Salbahe ka. Ayan mga kabokal. So si Dagol na lang papainamin natin. Pero hanggang dito na lang muna. Ayan ang update sa ating mga kambing. Looking good ang ating mga kambing. Ganda na lang ang tiyan ni Bambi. Hubog na. Ayan. Tuyo na ang kapaligiran, tuyo na ang mga damo. Pero mabuti na lang meron tayong mga tanim na Napier grass na nagagamit natin ngayon. Shoutout po kay Sir June. Ayan, at pinapagamit sa atin yung lote niya para mataniman natin ng Napier grass. And then ito sa kanya rin po ito na nagagamit naman natin para sugaan ng ating mga kambing. Abangan nyo po mga kabokals yan. Shoutout kay Sir Jerry Garcia. Nag-advance po siya dun sa barakong, sa biik na bibili niya sa akin, nagagawin niyang barako. In-advance siya ng payment para daw mapaayos ko na to, makakabili na tayo. Actually nakabili na ako ngayon mga kabokals ng yun, basta i-vlog ko na lang. Bukas i-repair ko na kasi wala na akong oras. I-repair na natin bukas yan. Ayan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay.